Naglalakad ka sa isang karaniwang bayan sa Amerika at 100 talampakan sa ilalim mo may isa pang lungsod, mga kalsada, tindahan at tao. Maligayang pagdating sa Amerikang hindi mo pa nakikita simula sa bilang 16. Hindi na mukhang Wild West ang Portland, Oregon, pero noong kalagitnaan ng 1800s, isa ito sa pinakamapanganib na daungan sa mundo. Ang mga marinong bumibisita mula sa iba't ibang panig ng mundo ay iinom at bigla na lang nawawala. At ang mga lokal ay pabulong na nagkukwento tungkol sa mga lalaking nilalasing at palihim na dinadala sa ilalim ng lupa para lang ibenta sa mga desperadong kapitan ng barko na naghahanap ng tripulante. Oo, mukhang dramatiko ang kwento at baka alamat lang ng lungsod, pero totoong may mga lagusan, kilala bilang Shanghai Tunnels. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nag-cruise ang mga ito sa downtown ng Portland papunta sa Pantalan. Nakakonekta ang mga ito sa mga basement ng mga lokal na negosyo, kaya mas madali ang paglipat-lipat ng mga bagay. Ginamit din ang mga ito bilang mga lungga ng opyo, inuman at maging bilang mga selda ng kulungan. Ngayon, karamihan ng lagusan ay selyado, pero may ilang bar sa lumang Chinatown na may access pa rin. May ilang bisita na nagsasabing naririnig pa rin nila ang mga tunog ng bakal na umaalingaw-ngaw sa mga tubo ng silid. Imahinasyon lang ba ito o bahagi ng hindi pa nalilibing na nakaraan ng Portland? Hindi lahat ng lungsod sa ilalim ng lupa ay lihim. Ang iba, nagmula dahil biglang nawala ang lungsod sa ibabaw. Hindi talaga pinlano ng Seattle ang underground city. Nabuo ito matapos ang sunog noong ika-6 ng Hunyo. 1889 nang matapon ang pandikit sa isang tindahan ng pintura. Sa umaga, abo at umuusok na lang ang business district, 4 na pantalan at mga tren terminal. Walang namatay at ginawang oportunidad ng lungsod ang trahedya para umunlad. Ang Seattle ay nagtayo ng mas matibay na gusaling ladrilyo at bato, pinalitan ang mga kahoy at dumoble ang populasyon at kalsada. Itinaas ito ng 30 talampakan para maiwasan ang pagbaha. Kahit may bagong lungsod, nanatili pa rin sa dati ang mga luma. Sa ilalim ng Pioneer Square, napanatili sa dilim ng maraming taon ang orihinal na mga kalye, tindahan at bangketa ng Seattle na dati ring ginagamit ng mga tao. Nagpatuloy ang mga underground na tindahan, nagbukas ang steam bath at abala pa rin ang mga bahay aliwan. Nagbago ito noong 07 nang tamaan ng bubonic plague ang Seattle. Nagpanik ang mga pinuno. Sinisi ang mga daga, pinaalis ang tao sa ilalim ng lupa, tinakpan at binakuran ang mga lagusan. Karamihan ay nakalimot na sa mga lagusan. Noong dekada 60, muling nadiskubre ang mundo sa ilalim ng lupa dahil sa urban redevelopment, ngunit nabigo ang lungsod na ipasara ito. Mahigit 500,000 katao ang pumirma sa petisyon para iligtas ito. Ngayon, may mga underground tour kung saan makikita mo pa rin ang kaunting bahagi ng lumang Seattle, mga kupas na tindahan, mga parang multong kalsada at lahat ng iyon. Hindi lang Seattle ang lungsod na muling itinayo sa ibabaw ng sarili. Number 14, kabaligtaran naman ang Sacramento. Hindi ito nasunog, kundi nalunod. Noong taglamig ng 1961 hanggang 62, natunaw ng mainit na ulan ang niyebe sa Sierra Madre. Bumuhos ang lahat ng tubig pababa papuntang Sacramento at ito ay paulit-ulit na nangyari. Noong Enero, malakas ang baha kaya kinailangang magsagwa ng gobernador papuntang mansyon at umakyat sa ikalawang palapag. Na-realize ng mga tao na nasa floodplain ang Sacramento, kaya sa halip na lumikas, itinayo nila ang lungsod at itinaas ito ng 10 hanggang 20 talampakan sa loob ng 15 taon. Itinaas ang mga gusali gamit ang screwjack. Ginawa ang bagong kalsada habang ang luma ay iniwang naging underground ng Sacramento. Ginawang bar, sugalan at parlor house ang lumang basement. Umunlad ang negosyo hanggang sa lumipat ang lungsod at naiwan itong nakabaon. Ngayon, makikita rito kung paano namuhay ang mga tao noon sa Sacramento. Kalaunan, iniwan nila ang underground pero sa isang bayan, naging bahagi ito ng buhay nila. Ang number 13, Centralia, Pennsylvania, ay itinayo sa ibabaw ng karbon at nasunog noong Mayo 62 bago ang Memorial Day. Nagpasya ang bayan na linisin ang kanilang tambakan ng basura sa tradisyonal na paraan sa pamamagitan ng pagsunog nito. Walang nakaalam na ang bayan ay nakapatong sa mga lumang minahan ng karbon. Nagliyab ang karbon at naging malaking apoy. Sa una, kontrolado ng lungsod ang sunog,
pero lumabas din ang usok mula sa lupa. Nalasong hangin na puno ng carbon monoxide ang silong. Unti-unting umalis ang mga tao, bagamat may ilang nagtiis pa noong una. Noong 1983, muntik mamatay ang 12 anyos na batang lalaki nang mahulog sa hukay na may nakalalasong gas. Doon na natapos ang lahat ng bilhin ng pamahalaang federal ang bayan sa halagang $2 milyong at ipasara halos lahat ng gusali. Inilikas ang mga residente. Ilang dekada nagtagal ang legal na laban habang patuloy ang apoy sa ilalim ng kalsada. Ngayon, 5 na lang ang natira. Binawi ang zip code ng bayan noong 2002 at inaasahang magpapatuloy ang apoy ng 50 taon pa. Kung gusto mo ng ganitong usapan sa mapa, mag-subscribe ka na. Ang career path ko kasi ay naging ilalim ng lupa. Hindi lahat ng mga espasyo sa ilalim ng lupa ay aksidente. Ang iba ay sadyang ginawa para manatiling nakatago. Numero 12. Nang ipatupad ang prohibisyon sa Los Angeles, lumipat lang sa ilalim ng lupa ang alak. Sa ilalim ng mga kalsada ng Los Angeles, may mga lagusan na umaabot ng 11 milya na nag-uugnay sa mga bar, basement at mga speakeasy. Sa araw, respetadong negosyo ang King Eddie Saloon, pero sa gabi, nagiging masiglang tagpuan at hotspot sa ilalim ng lungsod ng mga anghel. Natapos ang prohibisyon noong 33, pero patuloy pa ring nagamit ng mga sikat na tao ang mga lagusan. Sumiikat ang Hollywood at mga kamera. Gumamit ng lagusan ang mga sikat na lugar sa Los Angeles para makaiwas ang mga artista sa paparazzi. May lagusan ang Cecil Hotel papunta sa Players Club, paboritong tambayan ni Howard Hughes at iba pang mga sikat. Nang magsara ang hotel, naging urban legend na lang ang lagusan. Noong 2012, natuklasan ng mga manggagawa ang lagusan habang nire-renovate ang gusali at dito nagsimula ang seryosong mga pangyayari. Number 11, kilala ang Boston sa mga alamat ng revolusyon, kaya may mga usap-usapan ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod. Mga sundalong nagtatago sa ilalim ng Ingles, si George Washington na lihim na tumatakas, pero kadalasan pinalalaki lang ito. Hindi bagay ang Boston sa mga lagusan. Mataas ang water table, malalaking bahagi ng lungsod ay nakatayo sa landfill. Kapag masyadong malalim ang hinukay, lumalambot at nagiging delikado ang lupa. Pero may mga bagay pa ring nakatago sa ilalim. Dahil sarado na ang karamihan ng lagusan, patuloy ang mga kwento tungkol sa ilalim ng Boston. Ang pinakamagandang taguan ay yung hindi mo mapapatunayan. May isang alamat na sa hilagang bahagi ng lungsod, naging kapaki-pakinabang ang mga lagusan noong panahon ng pagbabawal ng alak. Ginamit ng mga nagpuslit ng alak ang mga ito para magpasok ng ilegal na alak. Para maagapan ang feds, tinakpan na ng konstruksyon ang karamihan sa lagusan. Ang natira ay hindi na mapuntahan, walang dokumento at madali nang palakihin ang kwento. Pero hindi lang Boston ang lungsod na may tinatagong bagay sa ilalim nito. Numero 10. Maaaring ang New York ang lungsod na hindi natutulog, pero maraming bagay ang nakatago na kitang-kita lang. Maaaring mahigit na sa ilang taon na ang Waldorf Astorium, pero nananatili pa rin itong simbolo ng lumang klase ng karangyaan. Isa man ito sa pinakasikat na gusali sa lungsod, may tinatago itong lihim na riles. Bahagi ito ng New York Rail System mula dekada 10 na konektado sa Grand Central Terminal. Ngunit hindi ito para sa mga pasahero. Bahagi ito ng power station na ginawa para magdala ng abo at debris. Sana'y nakalimutan na ito kung di dahil kay Franklin D. Nang bumisita si Roosevelt noong 44 ginamit ng presidente ito bilang lagayan ng gamit, hindi para itago ang polyo niya, taliwas sa chismis. Pagkatapos, naging alamat ang Track 1. Nagdaos ng mga fashion show doon. Ginamit din ito ng kilalang artistang si Andy Warhol para magdaos ng party noong 65. Pagkatapos ng mga pag-atake noong 11, itinuring ng mga opisyal na ruta ng pagtakas ito para sa United Nations delegates. Pinapatakbo pa rin ito ng maintenance crew pero bawal pumasok. Libo-libong tao ang naglalakad dito araw-araw nang di alam na nandoon ito. Hindi lahat ng underground na espasyo ay iligal o nakatago. Ang iba ay permanenteng disenyo. Hindi rin lahat ng underground na lungsod ay para sa iligal na gawain. Sinadya ng Kansas City na magtayo sa ilalim ng lupa, kaya nandoon ang pinakamalaking underground business complex sa mundo. Sa 160 talampakang lalim sa hilaga ng Missouri River, naroon ang Subtropolis na hinukay ng mga developer mula sa isang limestone mine na may 5 milyong square feet. May 10 tuldok 5 milyang sementadong kalsada na may ilaw. Pero bakit?
Dahil sa matatag na kapaligiran at kaaya-ayang temperatura na 5 to 70 degree Fahrenheit buong taon, walang masamang panahon, sobrang init o buhawi. Lumipat ang mga bodega, pabrika, opisina at post office. Mahigit 55 kumpanya ang nag-ooperate doon ngayon. Patunay na ang pagpunta sa ilalim ng lupa ay hindi laging nangangahulugan ng masamang taguan. At ang ilang mga proyektong nasa ilalim ng lupa ay hindi tungkol sa negosyo. Numero 8. Ang Washington Distrito ng Columbia ay may mga sikat na palatandaan ng Amerika. Pero sa H Street at isang eskinita, may iba pa itong tinatago. Kahit payagang dumaan dito, hindi ka talaga pinapayagan. Sa dulo, dadalhin ka nito sa basement ng White House. Noong digmaang sibil, natakot si General Winfield Scott na bumagsak ang Capitol. Pinili niyang depensahan ang Treasury na matibay, granite, madaling ipagtanggol at nasa ilalim ng lupa. Di dumating ang atake, pero nanatili ang ideya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, madaling tamaan ng air attack ang White House, kaya nagmadaling naghukay ng 100 at 61 talampakang lagusan mula basement ng White House papuntang annex ng Treasury. Sa loob nito ay may vault na puno ng pagkain, kasangkapan at mga supply. Ginamit ito ng mga presidente para sa kaligtasan, pag-iwas sa protesta laban sa digmaan at palihim na pagpasok ng kabit ng mga tauhan. Binago ng Cold War ang lahat. Itinayo ang mas malalim na bunker na Presidential Emergency Operations Center sa ilalim ng White House para mapanatiling gumagana ang pamahalaan ng United States pagkatapos ng nuclear strike. Hindi pa rin natatapos ang Washington. Pang-7, maglakbay ng 48 milya pakanluran ng Washington para marating ang Bluemont, Virginia at Area B. Nagsimula ito bilang weather station, kaya tinawag na Mount Weather. Ngayon, pasilidad na ito ng Federal Emergency Management Agency, pero may malaking underground complex sa ilalim ng bundok. May blast doors, sariling supply ng tubig, emergency power, ospital, mga tirahan, at maging krematorium. Inihanda ang pasilidad noong Cuban Missile Crisis, pero walang kumpirmadong lagusan na nag-uugnay sa Mount Weather papuntang Washington. Mahirap maghukay ng 50 milya ng palihim. Hindi nawala ang chismis, ngunit hindi lang sa ilalim ng Washington natapos ang plano ng bansa. Mount Weather ay para sa pagpapatuloy, ang susunod naman para sa digmaan bilang 6. Noong dekada 50, hinarap ng US ang mabagsik na katotohanan na maaaring hindi makaligtas ang Washington sa isang nuklear na pag-atake. Kaya nagpatayo ng isa pang Pentagon sa Blue Ridge Mountains, Pennsylvania noong 1953. Natapos ang Site R na gumastos ng humigit kumulang ilang bilyong dolyar kung sa pera ngayon. Sa loob nito ay may mga planta ng kuryente, mga imbakan ng tubig, imbakan ng pagkain, mga silid ng utos, at kahit isang bar. Kung masira ang totoong Pentagon, ito ang papalit. Inilikas si Dick Cheney matapos ang mga pag-atake noong 11. Malalaki ang mga lagusan, kasya ang ilang 3 palapag na gusali, at di natapos ang 5 planong Pentagon ng gobyerno. Ang Greenbrier Hotel sa White Sulphur Springs, West Virginia ay bukas na mula 13. Dinaluhan ito ng 28 presidente at dito ginawa ang mahahalagang internasyonal na komperensya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, naging perpekto ito noong Cold War. May backup plan ang Pentagon pero wala ang Kongreso. Noong 1959 naglunsad ang hotel ng bagong konstruksyon. Nakita ng mga bisita ang mas malawak na akomodasyon na tinawag na West Virginia Wing. Pero may nangyayaring iba pa, ang Project Greek Island. Isang malaking bunker sa ilalim ng lupa, 12 talampakan ang lapad, 10 talampakan ang taas, 18 pulgada ang kapal at 25 tonelada ang bigat. At iyon ay isa lang sa mga blast door. May 3 pa sa likod ng mga iyon. May pasilidad na kayang kumupkop ng 100 at 35 miyembro ng Kongreso nang komportable ng hindi bababa sa 60 araw. Pwede silang kumain, matulog, mag-ehersisyo at gumawa ng batas nang hindi alam ng iba ang kanilang kinaroroonan. Ang bunker ay pinanatiling may laman sa loob ng 30 taon habang tumitindi ang tensyon ng Cold War. Pero wala namang gumamit nito kailanman. Noong 1972, isang investigasyon ng Washington Post ang nagbunyag ng bunker. Makalipas lang ang ilang araw, isinara ito, naging isang atraksyon para sa mga turista. Pero ngayon ay tahanan na ito ng isang data center. Pero may mga planong sobrang laki para maitago sa gusali bilang 4. Ilan nga ba ang pwedeng dalhin sa katapusan ng mundo?
Marami pala dahil may mga underground na komunidad kasama ang Cheyenne Mountain, isang lungsod sa ilalim ng 2,000. Talampakang bato itinayo mula 1,961 hanggang 1,976. Dinisenyo ito para mabuhay kahit tamaan ng direktang nuclear strike na mas malakas ng 1,000 beses kaysa sa mga bombang inihulog sa Hiroshima at Nagasaki. Sakop nito ang 5.1 ektarya at inukit mula sa 700,000 toneladang granite. May 15 malalaking gusali sa loob na nakapatong sa higanting spring, hiwalay sa shockwave. May gym, dormitoryo, ospital, imbakan ng tubig, command center, at subway na kainan ng sandwich. May sarili itong imbakan na may 500,000 galon ng tubig. Kayang isara ng bundok ang sarili at mag-operate mag-isa ng ilang buwan kung may nuclear na pag-atake. Hindi lahat ng underground na kanlungan noong Cuban Missile Crisis ay para sa mga opisyal, mambabatas o general. Ang Grand Canyon Caverns Underground Suite o Grand Canyon Bunker ay planong para sa kaligtasan ng mga Amerikanong mamamayan. Plano ni Pangulong Kennedy gawing fallout shelter ang Grand Canyon Caverns. Inilipat ang pagkain at tubig sa 100 at 20 talampakang ilalim ng lupa para masuportahan ang hindi bababa sa 2,000 tao. Ginawa na itong suite ng Grand Canyon Caverns Hotel at nagkakahalaga ng 1,000 kada gabi. Nagbago ito sa paglipas ng taon kahit kumpleto na ang suite sa telebisyon, musika, dobleng kama at aklatan. Nandoon pa rin ang mga pagkaing inutos ni John F. Kennedy, pinanatiling sariwa ng tuyong klima sa kuweba, at ang isang bahagi sa ilalim ng lupa ay hindi para sa kaligtasan. Pero para saan ang sumunod sa numero 2 noong dekada 70? Nag-alala si Gerard B. Henderson, direktor ng Avon, para sa kanyang kaligtasan kaya siya ay nagtago sa ilalim ng lupa. Noong 1978 natapos ang Las Vegas Underground Mansion, 26 na talampakan sa ilalim ng lupa. Gawa ito sa konkreto at bakal. Ang tanging paraan para makapasok ay sa pamamagitan ng mga pintuang mukhang malalaking bato. May 5 kwarto, 6 na banyo, pool, 2 spa, bar, dance floor sa una at 4-hole putting green sa loob. May peking langit na ginagaya ang liwanag ng araw at umiiral pa rin ang underground na silid. Binili ng Stacy's Foundation ang bahay sa halagang $5 milyong noong 2014 at nakalibing ito sa ilalim ng isa pang bahay. Usap-usapan na gagawin nila itong museo. Sa huli, may isang underground na lugar sa Amerika na para sa mga alaala, hindi sa kaligtasan. Noong 1940, naisip ni Thornwell Jacobs, presidente ng Oglethorpe University, na dapat ingatan ng lipunan ang mga kayamanan nito, gaya ng ginawa ng sinaunang Ehipsyo. Nakatago ng malalim sa Phoebe ng universidad, ang Hearst Hall ay isang kripta ng sibilisasyon. 20 talampakan ang haba, 10 ang lapad at 10 ang taas. Hinukay sa matibay na granite. Ang silid ay selyado at pinatibay, di nagalaw at puno ng mga bagay na sumisimbolo sa sibilisasyon ng maagang ika-20 siglo. Plaka ni Artisio, plastic na Donald Duck, at voice recording ni na Franklin Delano Roosevelt at Hitler. Ang kripta ay selyado hanggang ika-13, sinasabing pareho ang distansya mula panahon ni Jacob gaya ng unang kalendaryo. Patunay na habang ang mga Amerikano ay naghuhukay ng lagusan para magtago, makatakas, mabuhay, minsan ay para lang maalala. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa susunod sa Mapak.